Magandang araw sa lahat. Ito ang inyong guro, Roy S. Domingo. Muli sa ating pag-aaral sa Aralin Panlipunan 9. Ang ating magiging paksa ay patungkol sa elasticity of demand. Bilang pagbalik-aral, ating tandaan na ang demand ay ang kagustuhan ng mga mamimili na bumili ng isang kalakal o paglilingkod. Ito ay ang dami ng produkto na nais bilhin ng mga consumer sa isang takdang presyo. Ayon sa batas ng demand, mataas ang demand ng isang kalakal kung mababa ang presyo nito, subalit kung bumababa ang demand ng kalakal, ibig sabihin nito ay tumataas naman ang presyo nito. Subukan nating isipin, kung tumataas ng 20 sentimo ang bawat litro ng diesel, magkano kaya ang itataas ng pamasahe? Kung madodoble naman ang presyo ng sigarilyo dahil sa buwis, mababawasan kaya ang mga naninigarilyo? Kung tumaas ang 20% ang presyo ng bigas, mababawasan ba kaya ang mga bumibili nito? Ito ay ang mga mahalagang tanong, mga halimbawa ng mga tanong na may kinalaman kung ang pagbabago ng presyo ay may pagbabago rin sa demand. Ano ang ibig sabihin ng elasticity? Ito ay tumutukoy sa bahagdan ng pagbabago sa dami ng demand o supply batay sa pagbabago ng presyo. Maaari nating mahalin tulad ito sa isang goma o isang rubber band na habang nagbabago ang presyo, maaari ring magkaroon ng pagbabago sa dami ng produkto na maaaring bilhin. Ito ay isang teorya na inilathala ni Alfred Marshall patungkol sa elasticity ng demand. Ano ang price elasticity of demand? Ito ay tugon ng mamimili sa pagbabago ng presyo ng mga produkto at serbisyo batay sa batas ng demand. Ito ay upang masukat ang pagtugon at kung gaano ang pagiging pagtugon ng quantity demanded ng tao sa isang produkto sa pagbabago ng presyo. Makikita natin ang formula ng elasticity of demand. Ang elasticity of demand is equal to the percentage average of quantity divided over the percentage average of price. Himay-himayin natin ang ibig sabihin ng formula. Ang bahagdan ng pagbabago ng quantity demanded or percentage average quantity demanded ay tumatayong dependent variable. At ang bahagdan naman ng pagbabago ng presyo or percentage average price naman ang independent variable. Nangangahulugan ito na ang demand elasticity ay palaging negatibo dahil ang quantity demanded ay sasalungat sa relasyon ng presyo. Ibig sabihin, kung nagkakaroon ng pagtaas ng presyo ng bilihin, maaaring bumaba ang presyo ng demand. Ito ay may salungat na relasyon sa presyo. Para sa maayos na interpretasyon, gamitin natin ang mga absolute value ng formulang ito. Kung saan, ED is equal to price elasticity of demand at ang bahagdan ng pagbabago sa QD at ang bahagdan ng pagbabago sa presyo. So makikita natin ang dalawang magkaibang paraan sa pagkuha ng percentage o bahagdan ng pagbabago ng presyo at bahagdan ng pagbabago ng demand. Paano natin ito maisa sa katuparan? Elasticity of demand is equal to
the percentage average of quantity demanded over the percentage average of price. Quantity 1, o ibig sabihin nito ang dating dami o demanded na quantity. Ang Q2 naman will represent ay magpapakita ng bagong dami o pagbabago ng quantity demanded. So, paano kinukuha natin ang percentage average ng quantity demanded? Q2 minus Q1 over Q1 plus Q2 divided by 2. Ang magiging sagot nito ay imumultiply natin sa 100. So, yan ang paraan ng pagkuha ng percentage average ng quantity demanded. Paano naman natin kukunin ang percentage average price? Isipin natin na ang P1 o ang naunang presyo, ang dating presyo or initial na presyo, at ang P2 naman ay ang pagbabago ng presyo. P2 minus P1 over P1 plus P2 over 2. Ang sagot ng equation na ito ay imumultiply natin sa 100 upang makuha natin ang percentage average price. Pag nakuha na natin ang percentage average price at ang percentage average quantity demanded, i-divide natin ito para makuha naman natin ang elasticity of demand. Halimbawa ng mga ito ay ang tignan natin ang schedule bilang isang halimbawa. Meron tayong makikita dyan sa unang hanay ay ang dating presyo o ang P1. Sumunod naman na hanay o column ay ang lumang demand or ang quantity 1, ang Q1. Ang ikatlong column naman ay ang bagong presyo or P2. At ang ikaapat na tuling column ay ang quantity demanded or ang Q2. Sa binigay na halimbawa na naka-highlight na dilaw, ang dating presyo ay 10 piso at ang bagong presyo ay 12 pesos. Ang dating demand ay 1,000 at ang bagong demand ay 800. So, sa dating presyo na 10 piso, maaaring magkaroon ng pinakamataas na demand sa isang produkto na ito ay 1,000. Pero dahil sa pagbabago ng presyo mula 10 pesos hanggang 12 pesos, bumaba ang demand na ito mula 1,000 patungong 800 pesos. Ngayon, paano natin i-compute ang elasticity of demand sa binigay na halimbawang ito? Muli, paano kunin natin ang percentage average quantity demand? Ay makikita natin sa ating screen. Quantity demanded, Q2 minus Q1 over Q1 plus Q2 over 2 multiplied by 100. Ang Q1 sa halimbawa na binigay natin sa tala na yan na nakita natin sa unahan ay 1,000. Ang pagbabago ng presyo ay pagbabago ng quantity demand naman ay 800. Ngayon, ating itong i-substitute. Ang Q1 ay magiging 1,000 at ang Q2 ay 800. Simulan na natin. 800 minus 1,000 over 1,000 plus 800 divided by 2. 800 minus 1,000 ay negative 200. 1,000 plus 800
ay magiging 1,800 divided by 2. Negative 200 over 1,800 divided by 2 multiplied by 100, magiging resulta ay 900 multiplied by 100. Negative 200 divided by 900 ay magiging negative 0.22 multiplied by 100. Ang ating magiging sagot ay negative 22.22. So, meron na tayong percentage average ng quantity demanded. Hanapin naman natin ngayon ang percentage average price. Muli, ito ang ating formula. Sa data na binigay sa atin kanina, ang P1 ay 10 at ang P2 naman ay 12. I-substitute na natin. Ang P1 ay 10 pesos. Ang P2 naman ay 12 pesos. 12 pesos minus 10 ay 2. 10 plus 12 ay 22 over 2. 2 over 22 divided by 2, ang magiging sagot natin ay 11. Multiply by 100. So, 2 over 11 ay 8.18. Multiply by 1,000, ang sagot natin ay 18.18. Ngayon, meron na tayong percentage average price, 18.18. I-divide din natin ang negative 22.22 divided by 18.18. Ang ating magiging sagot ay negative 1.22. Ngayon, hindi dyan nagtatapos ang ating computation. Kailangan natin malaman kung paano ito, ano ang relasyon na ito sa quantity demanded o sa pagbabago ng presyo. Tingnan natin ang mga uri ng price elasticity. Una, meron tayong tinatawag na elastic. Kapag elastic, ang demand daw ay masasabing price elastic kapag mas malaki ang nagiging bahagdan ng pagtugon ng quantity demanded kaysa sa bahagdan ng pagbabago ng presyo. Sa maliit na bahagdan ng pagbabago ng presyo, ang mga mamili ay magiging sensitibo sa pagbili o maghahanap ng kapalit na kalakal. Ibig sabihin, kung nagbago ang presyo, maaring hindi na bumili ang mga mamimili. Price elasticity is greater than 1. Ibig sabihin, kung mas malaki ang pagbabago sa demand dahil sa pagbabago ng presyo, halimbawa, meron tayong sagot na 10, 9, or 11, ang tawag doon ay elastic. Number 2, inelastic. Ang demand ay masasabing price inelastic kapag mas maliit ang nagiging bahagdan sa pagbago ng quantity demanded kaysa sa pagbabago ng presyo na ipinapahiwatig nito na price elasticity is less than 1. Ibig sabihin, kung ang bilang o ang resulta ay less than 1, halimbawa 0.22, 0.99, 0.1 ay nagpapakita ng price inelastic. Kahit na malaki daw ang pagbabago ng presyo, hindi daw magbabago ang demand nito. Halimbawa, bigas. Kahit magbago ang presyo, hindi nagbabago ang pangangailangan ng tao sa bigas. Ganon din sa kuryente, ganon na din sa tubig. Pag sinabi natin inelastic,
Ang hindi pagiging sensitibo ng quantity demanded sa pagbabago ng presyo ay maaaring ipinapaliwanag ng mga sumusunod. Halimbawa, walang kapalit sa isang produkto. Halimbawa, nagtaas ang presyo, maaari ba nating putulin ang ating kuryente o maghanap ng alternatibo? Maaring mahirapan tayo doon. Kaya, hindi nagbabago ang demand. Pangalawa, ang produkto ay pangunahing pangangailangan tulad ng bigas, tubig at iba't iba pa, ay may kinalaman sa tinatawag na price inelasticity kaya hindi nagbabago ang demand kahit magbago ang presyo nito. Ikatlo ay ang unitary or unit elastic. Ibig sabihin nito na pag nagkaroon ng pagbabago ng presyo, maaring isa lang ang madadagdag sa dami o sa mababawas sa quantity demanded. Ang pagbabago ng demand ay ayon sa pagbago ng presyo batay sa demand. Halimbawa, tumaas ng presyo ng piso, maaring isang bagdan lang ang mawawala sa mga bumibili. Pag bumaba naman ang presyo ng produkto ng piso, maaring tumaas ng isang bagdan din ang mga nangangailangan ng produkto na ito. Ang tawag doon ay unitary. Ikaapat ay perfectly elastic o ganap na elastic. Sinasabi niya na pag nagkaroon ng pagbabago ng presyo, hindi matitiyak ang dami ng bilang ng mababawas o madadagdag sa quantity demanded. Nangahulugan ito na anumang pagbago sa presyo ay nagdudulot ng infinite na pagbabago ng quantity. Maaring ang magiging sagot natin ay double digit or triple digit ng pagbabago ng quantity demanded. Ipinapakita na ito na ang isang presyo, ang demanded ay hindi matatanto o matitiyak ang dami ng bilang ng pagbabago. Ikalima ay ang perfectly inelastic o ganap na inelastic. Nangahulugan ito na ang quantity demanded ay hindi tutugon sa pagbabago ng presyo. Kahit magbago daw ng presyo, tumaas, bumaba, walang magbabago sa quantity demanded. Ang produktong ito ay nagpapakita na kahit anumang presyo nito ay bibilhin pa rin ng kaparehong dami. Price elasticity is equal to 0. Ngayon, tignan natin ang ating buod na konsepto ng uri ng mga price elasticity of demand. Pag sinabi natin elastic, ang presyo o price elasticity is greater than 1. Pag inelastic, ang price elasticity is less than 1. Pag unitary, ang price elasticity is equal to 1. Ang ganap na elastic or price elasticity is equal to infinite number. Ang ganap na inelastic or price elasticity is equal to 0. Ngayon, balikan natin ang sagot natin kanina. Yung elasticity na naman na negative 22.22 over 18.18 at ang ating resultang sagot ay negative 1.22. Ibig sabihin, ito ay inelastic demand. Ibig sabihin, hindi masyadong gagalaw ang demand, quantity demanded sa paggalaw ng presyo. Napakaliit ng pagbabago sa demand kahit magbago ang presyo nito. Ngayon, ating kumuha ng isang buong papel at sagutan natin ang gawain 2.2. Ang ating suliranin ay nagkaroon ng 12% na pagtaas sa presyo ng mga produkto na nakalista sa ibaba. A. Kumputin ang pagtaas ng presyo. B. Magbigay ng 6 na produkto na bibilhin mo kahit na tumaas ang presyo nito.
Ang mga produktong nakalista sa ibaba ay mga sumusunod. Bigas, halagang 43 pesos. Sabong panlaba, 6.50. Asukal, 27.75 pesos. Load sa CP, 60 pesos. Load sa internet, 300 pesos. Soft drink, 11. Chocolate, 43 pesos. Gamot, 23.50. Cellphone, 21,943 pesos. Isang t-shirt, 199. Asin, 17.25 kilogram per kilogram. Tubig, 129 pesos. Mantika, 47 pesos. At ang tinapay ay 2.50 pesos. Ganito ang ating makikita sa inyong papel. Gagawa kayo ng apat na column. Sa unang column, isulat natin ang mga produkto katulad na nakikita natin. Sa ikalawang column, ilalagay natin yung price 1 o P1. Ang mga presyong ayon sa ating suliranin. Mula doon, i-compute natin ito ng 12%. Halimbawa, 43. Ano ang 12% ng 43? Isusulat natin dito. At sa apat na column, ilalagay naman natin yung price 2, pagbabago ng presyo. Paano natin makukuha yan? The price 1, idadagdag natin mula sa ating computed na 12% na pagbabago ng presyo. Ito ang magiging price 2. Ulitin ko, kukumputin muna natin ang 12, kukunin muna natin ang 12% ng 43 o ang mga presyo na nasa kalagay sa column number 2 at isusulat natin sa third column. Mula doon, ang sagot sa price sa column number 4 o price 2 ay magmumula sa P1 at ang nakuha nating porsyento sa pagbabago ng presyo na nakasulat naman sa column 3. Ngayon, may katanungan po ba kayo o nais linawin? Kung may katanungan tayo, isulat ito sa inyong isang buong papel at sa ating pagkikita sa araw ng ating klase ay ating itong sasagutin. Muli, lagi nating tatandaan, ang tunay na sikreto ng kaligayahan sa buhay ay ang pagkakaroon ng isang mapagpasalamat na puso. A thankful heart is a happy heart. Muli, ito ang inyong guro, Royes Domingo. Magandang araw po.